Kakakuha ko lang nito dito sa garahe ko. Kumusta? Ang pangalan ko ay Jesse Hu. Ito ang magiging unang video ko sa aking YouTube channel. At ito ay magiging isang shop tour dahil pakiramdam ko magandang panimula ito bilang unang video. Kaya tara, simulan na natin. Una sa tour ang aking 25-ton Coal Iron Works forging press. Halimaw na makina ito. Dati, ang meron lang ako ay ang mga braso ko. Sayang, mas malakas ito ng kaunti. Meron akong pares ng sobrang lapad na flat dies dito na maganda para sa final na pagtuwid. Meron akong ilang H13 combo flat at drawing dies dito. At ito lang madalas kong gamit. Hindi ko madalas gamitin ang flat dies. May twisting wrench din ako na gamit ko sa paggawa ng twist Damascus. Sobrang tagpi-tagpi nito at duda ako kung legit ang weld. Kasi alam ko hindi talaga pwede i-weld ang cast iron pero gumagana naman. Ayos na muna to sa ngayon. Susunod naman ay ang aking anvil. Ang bagay na to ay parang halimaw. 365 pounds ng purong bakal. Mula ito sa SNS at ginawa noong 1950. Na 5 taon matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Astig ito dahil kakaiba ang pagkakagawa nito kumpara sa ibang anvil sa mundo. Ang itaas na bahagi ay hinulma, hindi. Ang itaas na bahagi ay forged steel at ang ibabang bahagi ay cast steel. Kaya meron itong mga benepisyo ng sobrang tigas na forged steel tulad ng ibabaw ng anvil. Pero hindi rin ito basta-basta mababasag sa gitna dahil cast ang ilalim. Sa gilid, nandito ang mga gamit ko sa forging. Mayroon akong 5 martilyo. Isang dog head, isang cross broom, at mga rounding na martilyo ang natitira. Ito ay square circle rounding na martilyo, at pareho ring rounding na mga martilyo ang dalawa. Nakakatawa kasi 3 pares lang ng sipit ang gamit ko sa forging. Kaunti talaga ang sipit ko. Kailangan ko magdagdag ng mga sipit at natututo akong gumawa ng mas magaganda para sa sarili ko. Dumagawa ako ngayon na isang pares ng sipit. Hindi ito pinakamaganda, pero naglaan na ako ng maraming oras at pag-iisip para malaman ng bumubuo sa magandang sipit. Gusto ko lang gumawa ng mga sipit na magagamit ko habang buhay at hindi ko pagsisisihan. Iyon ang mga yon. Sunod naman, nandito ang aking post vise. Ang post vise ay sobrang laking tulong sa lahat ng forging na gawain. Parang ikatlong kamay. Hindi ko na kailangan ng striker. Hindi ko na kailangang hawakan ng isang bagay at matakot na baka lumipad ito. Halimbawa, kung kailangan ko magtrabaho sa dulo ng tang ng kutsilyo, pwede ko itong ipitin dito at pukpukin. Ayos lang lahat, walang problema. Medyo matibay ito dahil gawa sa kahoy ang aking stand at dito pinakamatatag, pero sapat na para sa akin. Mamaya gagawa ko ng metal stand para dito. Sunod na? Ang aking forge. Ito ay isang 2-burner habanero mula sa Chili Forge. Medyo halimaw ito. Napakatipid nito sa gas. Kaya akong gumawa ng normal na forging, gamit lang ang isang burner at 5 PSI ng gas, na talagang nakakabaliw dahil hindi yun maraming gas. Makakakuha ko ng hindi bababa sa 12 oras mula sa 30 libra na tangke na iyon. Nasa ibabaw ito ng una kong ginawang fabrication project. Medyo pangit siya kapag tiningnan mo ng malapitan pero sobrang convenient din naman. Nakita ko si Liam Hoffman na gumawa ng cart sa Instagram, kaya naisip kong kailangan ko rin nun. Kumuha ako ng welder at bakal, pinagsama ko at halos perpekto na. Marami rin akong likes sa Instagram dahil dito. Magandang dagdag din yon. Maraming gamit dito sa stand na to. Hindi ko na kailangang masyadong magdetalye tungkol dito. Ito ay isang soda keg na puno ng quenching oil. Ito ay Parks 50. Kulang ako sa pera noon kaya soda keg lang ang ginamit ko imbes na totoong quench tank. Sunod naman, nandito ang talagang luma at sira-sirang forge stand. Garden table lang talaga ang nahanap ko sa likod bahay. Ngayon ginagamit ko lang ang lugar nito para sa blade stock at mga bagay na ginagawa ko. Heto ang ilang chopper. Basag na to, basura na. Ito naman ang bago. Pagkatapos sa pangkalahatang forge area, dito naman tayo sa grind area. Ito ay isang hindi ko alam ang tawag dito. Para itong vortex funnel na natunaw ko na gawa sa plastic at nakapatong sa bagay na ito. Na malamang nakakalason na ngayon. At meron akong bentilador na kulang sa lakas. Pero sapat na rin naman ang lahat ng ito. Kapag nagtatrabuho ako sa kahoy, hindi ko na inaalaala ang pagkalat ng alikabok sa garahe. Dahil kontrolado na ito.
Pero pagdating sa metal, hindi ko talaga ito palaging ginagamit. Kasi pwedeng masunog nito ang plastic na nangyari na nga kaya... Pagkatapos sa dust collection system, ito ang una kong grinder. Ito ay isang 2x72 3-speed KMG mula sa Beaumont Metalworks. Medyo mabagsik ito. Simula noon hanggang ngayon, natutugunan pa rin ito lahat ng kailangan ko. Medyo masinti lang ito kumpara sa grinder sa kanan, na isang KMG TX grinder na pwedeng itilt. Hindi ko pa nagagamit ang tilt feature kasi wala pa akong project na kailangan ito. Pero kapag kailangan ko, nandyan lang siya. Pinapagana ito ng 2 horsepower na motor na konektado sa variable frequency drive. Sobrang gamitin itong bagay na ito. Ang 3 bilis at walang hanggang bilis ay may malinaw na malaking pagkakaiba. Kasunod na mga grinder ay ang mga belt racks. Anima mga ito at bawat isa ay may hawak na iba't ibang klase ng belts. Meron akong sobrang pinong 400 grit, 36 grit, luma, at ilang surface conditioning belts na. Ayos lang naman sila. Ito ang kabuuan ng aking mga woodworking equipment. Isa itong Ryobi bandsaw na binili ko sa Home Depot. Pangit ito. May 6 pulgadang heavy-duty buffer ako na may isang buffing wheel. Kulay itim kahit puti ang ginagamit kong compound. Di ko alam bakit. Oo, marami storage ng belt, ilang lumang gamit, at $100 na welder na nabili ko sa Amazon. Susunod na isa na namang mabagsik na kagamitan. Ito ay sa tingin ko, isang 17 pulgadang jet drill press. Ang ganda talaga nito. Napakatibay nito. Kapag binuksan ko, may opsyon akong pumili sa 12 iba't ibang bilis. Hindi ito variable speed sa kasamang palad. Pero ayos na yon para sa akin. Ang susunod ay... Ito lang ang tool chest ko. Wala ako nito bago magtaginit na yung taon. Hindi ko nga alam paano ko naitago dati mga gamit ko. Pero ngayon dito ko na nilalagay lahat mula drill bit hanggang clamp. Isang Swiffer duster, ilang maliliit na distornilyador, tape, parang lahat ng kailangan ko ay nandito na. Kahit mga gamit para sa angle grinder. Sobrang convenient nito. Gustong gusto ko. Sa ibabaw ng tool chest, may iba't ibang gamit ako. Narito ang kahon ng mga putol na kahoy, ilang drill at impact driver, mga madalas kong gamitin sa palabas. Dito, may contact wheel attachments ako para sa grinder. Ilang bakal, isang kikil, basag na chef's knife blade, at yung giveaway knife na ginagawa ko ngayon. Isa sa mga astig dito, nababago ng mesa na to ang taas niya. Pakiramdam ko, may silbi rin yun. Ito ang aking welder. Isa itong flux core welder na binili ko sa Home Depot. Gumagana ito sa 110 at natutugunan lahat ng kailangan ko ngayon. Ginamit ko ito sa paggawa ng kariton ko, kaya matibay at nakatayo pa rin ito. Sa tingin ko, gumagana naman ito. Tuloy tayo, ito ang isa sa mga gamit na pinakabago kong nakuha. Horizontal grizzly bandsaw ito na may coolant system. Mabagsik din tulad ng iba pang gamit sa shop ko. Binili ko ito para gumawa ng mosaic Damascus na kailangan ng horizontal bandsaw. May mga stand ako dito na tumutulong humawak ng mas mahahabang bakal. Kaya itong nandito ay may napaka-espesyal na gamit. Ito ang aking welding table. Tulad na nakikita ninyo, nasa loob na tayo ngayon. Narito ang mga lumang kutsilyong ginawa ko. Ito naman ay may mga ngipin na medyo malalaki, kaya medyo hindi maganda. Siguro ito na ang pinakamalakas na bise sa bahay. Nasa ibabaw lang ng mesa. Dito ko ginagawa lahat ng pagliha gamit kamay. Napaka-high-tech. Gaya ng nakikita mo, 2x4 lang ito. Meron akong mga clamp para tulungan akong hawakan ng piyesa ko kapag nagliliha ako gamit ang kamay. Nasa likod ang liha, etching machine para sa Maker's Mark ko. Sa wakas, meron na ako. Tuloy tayo. Ito ang mesa kung saan ko ginagawa lahat ng paghasa ko. Ito ang strapping block ko. 1,000 at 3,000 grit at timba ng tubig. Napaka-high-tech, gaya ng nakikita mo. Sunod naman, marami akong astig na kahoy sa ibaba. Lahat ito ay kahoy na galing Australia na nakuha ko mula sa Creative Soul Timber sa Instagram. Tasmanian Blackwood lahat ito. Isa sa paborito kong kahoy. Balang araw i-stabilize ko ito, pero ngayon pinapatuyo ko lang. May martilyo ako. Yun na ang shop tour. Mas simple ito kaysa akala ninyo.
Pero nandyan na at gumagana. At yun lang ang kailangan ko. Kung nagustuhan ninyo ang video, i-like ninyo ito. At kung gusto ninyo pa na mas maraming content, pindutin ninyo ang subscribe button dahil iyon ang ginagawa ng subscribe button.